nga gisugo sa Ginoo nga angay bantayan ang pahulay sa adlay papahulay. Angay pa ba nagtamdon nga sugo mga kaigsuonan. Na ang mga katawan sa Dios sa New Testament dili lang Hudyo, kung dili ang katawan sa Dios sa New Testament dili lang Hudyo, dili lang Israelita, kung dili tanang tao na bisan mga hintil nga nangagabig sa pagtuo kan Jesus Christ na imo nang katawan sa Dios. Ang pangutana, ila pa ba gihapon ka ng bantayan ng sugo? Ipadayon ba gihapon sa Ginoo nga yan ang iyong bantayan? Ibasa nato ganina sa atong text sa 1 John chapter 1 o chapter 2, ingon dito nga sa chapter 2 nga ang nagaingon nga siya anaa kaniya kinahanglan maglakaw sumala siya paglakaw, magawi sumala siya pagawi, magkinabuhi sumala siya pagkinabuhi. He who says he is in him must walk or should walk even as he walk. So dapat kung di unsa sa Ginoo pagkinabuhi, inana sa ang pagkinabuhi nga atong sundon. Kay siya man ang atong example, kay siya man ang atong magtutudlo. Mga kaigsuonan, ingon pa gani si Jesus, follow me. Ingon pa niya, follow me. So karon atong tun-an si Jesus dapat di ay. Kaya tun-an po nato, di unsa po pagkinabuhi sa iyang mga tinunan, sa iyang mga apostoles. Kung gisundan man nila si Jesus. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, ingon niya Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Sundan ninyo ako, ingon nga ako nagsunod ka Kristo. Awatan ninyo ako, ingon nga ako nag-awat kang Kristo. Magmainawaton ka mo kanako, maingon nga ako nagmainawaton kang Kristo. Sa ito pa nga, walay usa sa mga tinunan ni Jesus Christ nga nagbuod sa ilang kaugalingon kung dili nga ang ilang kinabuhi, ilang gisundan ang pattern sa kinabuhi ni Jesus. Yes. Ilang kitanaw si Ginoong Jesus, ingon nga usa ka pattern nga pagasundan. Di ba? So di mo na karon nga ang mga katawan sa Dios karon dili unta kita mag-research kung unsa na to pag kinabuhi kay doon na naman tayo awatan. Ang problema na lang nato kung maawat ba siya or willing ba ta na maawat kaniya. Namusunod kayo. Okay. Unya, nakita nato mga kaigsuonan na majority sa ato mga discussion nasusi nato na kana nga sugo din sa Ginoo. Nga mao ang Dios ni Abraham, ni Isaac ni Jacob. Niya karon nagsimba man ta sa Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob. Atong nakita mga kaigsuonan nga kada nga sugo, gisugo sa Dios kay dunay value sa iya, na significance. Kaya na ginabalik-balik nato, importante ba sa ato ang pahulay? Gusto ba tayong makapahulay? Amen! Yung ano, hindi ba tayong pamakoy? Itagaan na ta sa Ginoo sugo gani para lang ito makapahuway ta. Pero di kaya punta mo mahuway. Di ba? Niya din sa mga ang gusto nga di ta mamahuway. Usa mga kaigsuonan, ingon diha sa kung mamati ta sa atong kasing-kasing, diha sa Jeremias 17, ingon nila, kung mamati lang ta sa atong kasing-kasing, malaglim yun, malimbungan ta. Atong kasing-kasing, malimbungon. No? Kung sa dili ang atong kasing-kasing, ang atong basihan, ang atong pagbati. Dili ang atong pagbati, kung dili ang pulot sa Ginoo. Mato pa din na sa Jeremias 17, versikulo 9 o 10. Basa, panawan ninyo sa inyong Biblia. Kung mubasa gani mo, na grupo nato diya, ingon na rin, ang kasing-kasing balimbungon labaw sa tanang mga utang o higlabihan kayon pagkakutang. Kinsay makasusi ini. Sa English, sa King James nga hubad, the heart is deceitful above all things, and the spirit be wicked, who can know it. Ano sa manang deceitful?
Ang sabi ng malinggo mo? Kasultig din mo. Di, kasultig tinuod. O, bakakon. Di ba? Ang imong gabation, dili na, kung ang imo lang emosyon, imong basihan, dili na mo itinuod nga, kabuton sa Diyos, na imong basihan, mao gini kabuton sa Ginoo. Ang nagtug-an yun, nga imong bakak, ang nagtug-an sa kabuton sa Diyos, ang iyang pulong. Pulong niya. Mao nag-iingon ni Gining Hesus sa Juan 17, thy word is truth. Ang imong pulong kamatuoran. Juan 17. Sakto ba akong inom? Dili 17, 15. 15. Ang pulong sa Ginoo mao dinhi maghinlog sa ato. 1:15. Versikulo 3. Wala akong note. Okay? So, para natin masulat. Sa balita. Ang Salmo 119. Sa balita. Salmo 119, Katong buwan, Pastor, si Chris, na kamo nahindlo na tungod sa pulong. Baliw ko rin. Microphone. Ano ba ba? Tanaw raw na Felix kung nagkaon ba niya sa Tabasin kami. Juan Kapitulo 15, versikulo 3. Kamu nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Dayon balik din sa 17. 17. Juan 17:17 nag-ingon, balaana sila pinaagi sa kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. So, ang mo plastar, aning atong kinabuhi, atong kasing-kasing para maisakto ang atong pangunahon atong pagpanahon, maapulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, putli. Amen. O niya ang pulong sa Ginoo, kabaturan. Gatugan din ang pulong sa Ginoo. O niya ang pulong sa Ginoo, makahilo. Munang sa iyong prayer, wala sila. Pinaagi sa imong pulong. Nahilo na kamo pinaagi sa pulong. Ato na yung balikan sa Jeremias 17, versikulo 10, mato pa niya, I the Lord search the heart, I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings. Ngayon ba diya, ako mao si Jehovah, mao nang ang pulong ng Jehovah, mao ning gigamit mga kaigsuonan isip hubad sa pulong nga Lord nga nagisgot sa ngalan sa Dios sa Israel. Okay. Matod pa niya, ako mao si Jehovah magasusi sa huna-huna. Magasulay sa kasing-kasing. Bisan pa ngani sa paghatag sa tagsa katao sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang buwan. So, ang una-una sa tao, sulayan pagasusihon sa Ginoo. O kana masulay ang una-una sa tao pinaagi sa pagsusi sa kasing-kasing. Giyon sa na niya paghimo dito sa Israel. Naa sa Deuteronomio mga igsoon.
Diya sa Deuteronomio, Kapitulo 8. Diyon sa man niya pag susi ang una-una sa mga Israelita nga iyang makatawan, o giyon sa niya pagsulay ilang mga kasing-kasing nga may resulta ngadto sa kung unsa ilang nadawat nila kadto tumala sa ilang mga giwatan. Tanawa. Deuteronomio 8, 1 pero sa 2. Deuteronomio Kapitulo 8, versikulo 1 o 2. Madol pa niya. Magsingkamot kamo sa pagtuman sa tibuok na sugong nga gisugong ko kaninyo niining adlaw. Kani gisulti sa Dios ngadto sa iyang katawhan ng Israel. Madol pa niya. Aron mabuhi kamo og pagapadaghanon kamo og musulod kamo og manag-iya sa yuta nga gipanumpa ni Jehova sa inyong mga amahan. Naayuta nga gisaad sa ila sa Dios, nga gisaad nga ilang sudlan nga ilang mapanag-iya. Gisaad sa Dios ngadto kang Abraham ug kadto masudlan ug mapanag-iyahan nga mahimong lugar na pagapuy-an sa mga katawhan nga sa mga kaliwatan ni Abraham. Nga mo ilang gitawag ng ilang amahan si Abraham. Pero kung sa ilang gikinahanglan, magsingkamot daw sila sa pagtuman dapat sa tibuok na subok nga gisubok kanila. Diri mga kaigsunan sa verse 2, matod pa diri, og hinumduman mo ang tanan nga dalan nga gidan-an kanimo ni Jehova nga imong Dios. Niining kapatan katuig didto sa kamingawan. So, gitudlo diya nga kinahanglan dapat ilang hinumduman nga tagaan nila og pagkagat, makapamalandong sila, makapanginuklog sila kung unsa ba ang dalan nga gidan-an sila sa Ginoo nga ilang Dios. Ang matod pa din ang tuyo sa Ginoo nga gidala niya siya gidala sa Dios sila didto ni atong dalan sa kamingawan na ilang giagian matod pa aron ikaw pagapaubson niya. Ang tuyo sa Dios Ginoo niya nga mapaubsanon ang mga tao. So, ang ginikanan, ang usa sa tumong sa ginikanan, kanang pagdisiplina sa anak, ang tuyo aron ang anak katong sa pagpaubos o mga sa diyang makasubmit ang mga anak, makabalo sa pagsubmit sa iyong ginikanan, ang mga anak mahimong masinugtanon. Training na. Ang atong ginahimo sa mga anak, training na para matun-an nila ang maayong kinaiya. Kung sa mga maayong kinaiya, obedient, masinugtanon, mahinadluto, matinuuhon. Mo ni ang gibuhat niya sa iyang katawan nga Israel. Iyang gibansay sila sa maayong kinaiya. O kini mato pa rin aron ikaw pagapaubson niya sa pagsulay kanimo. Amen. So gihimo siyang mapaubsanon pinaagi sa pagsulay. Unsa man tong pagsulaya? Ang pagsulay matod pa rin aron sa pagpahibalo sa anaa sa imong kasing-kasing. Unsaan man. Kung buot ka magtuman sa imasubo o kung dili. So gisulayan sa Dios ang kasing-kasing sa mga katawhan ng Israelimon yadtong panahon na pinaagi sa paghatag sa iyang subo kunya gipaagi dayon sila dito sa kamingawan kung bantayan baga nila ang iyang subo o dili. Katong ilang mga nangaagian mga kaigsuonan, usa higugmaon ba nila ang Ginoo nga Dios? Dili ba sila magsimba og mga larawa? Di ba sila maghimo og linilog nga larawa? Hinumduman ba nila ang adlaw ipapahulay nga iya sa Ginoo? Magpahulay ba sila? Ipapahulay ba nila ang ilang mga
ang ilang panimalay o ang ilang mga trabahante, ang ilang mga malap o dili. Tanan nasuko sa Ginoo. Mangawat ba sila? Tignan na sila sa Ginoo, di nila awaton ang batasan sa mga nasod ng ilang pagatuman, di sila malibot. Hindi lang sila, di sila maawa. Kung anto sila, dili sila musimba sa mga Diyos at mga nasod ng ilang pagatuman. Hindi lang sila. So before sila gipaadto dito, tagaan sila sugo o makabalo sila na mubarog sila ingon sa nasod. Kung sa ila. Dili sila mo. Kaya gihimo na sila sa Diyos nga nasod. Okay? Padayon ta. Verse 3. O ikaw gipaubos niya o gipaantos niya sa kagutom o gipakaon ikaw niya sa mana nga wala mo hiili. Bisan ang imong mga amahan wala makaila aron sa pagpahibalo kanimo nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa tagsatag sa kabutang nga magagula gikan sa baba ni Jehova mabuhi na ta. Ang ubad sa Bisaya tag sa kabutang pero diri sa murag kana siya dili na siya translation matawag nimo o interpretation na kung ibase nimo sa English kay ang English mo by every word na kanang word di na butang kay kaning butang specific man siya kaning nga butang na siya pero kung word mga kaigsuonan mas pulong na siya isa kung sa nabulong di ba so mabuhi ang tao pinaagi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Ginoo. Mao na nadaghan nalaglag sa ila kay ang pulong sa Ginoo gi-ignore nila. Wala nila tagain pagkagad ang pulong sa Ginoo ug dili kay ano nila iubig. Ano sila mo ubig sa iyong mga pulong. Mao na nga usa sa ilang panahon sugo kaning sugo sa pagpapolay ipapatay gyud ang dili mutuman sa ilang panahon. Kana kung sala sa panapaw, papatay niya po ng masakpan. Papatay. Pero sa New Testament, dili na ipapatay sa Ginoo. Kay grasya naman. Huwag man siya mani para pag-hukom. Para pag-mas. Dili na niya ipapatay. Kay hulaton sa ang adlaw nga mabalik siya. Correct. Hulaton ang adlaw nga siya maghukom. Mga kaigsuonan. Isulat ka na ni Apostol Pablo mga kaigsuonan dinhi sa Korinto. Unang Korinto kapitulo 4 versikulo 1 padulong sa 5. Unang Korinto kapitulo 4 versikulo 1 padulong sa 5. Mado pa diya. Mao kini ang paagi unsaon sa mga tao sa pag-isip kanamo. Pag-aisipon kami ingon nga mga ministro ni Kristo o mga pinyalan sa mga tinago sa Dios. Ug labot pa niini gikinahanglan sa mga pinyalan nga sila makapakita nga kasaligan. Apan sa kanako nga bahin wala nako tagda pag-ayo nga ako pag-usisahon ninyo o sa bisan unsang hukmanan nga tawhanon. Bisan ganit sa akong kaugalingon wala man ako mag-usisa. Ako walay hingmatikdan nga bisan unsa batok sa akong kaugalingon. Tinuon kini dili magapakamatarong kanako. Ang mag-usisa kanako mao ang Ginoo. Busa ayaw ipakanaog ang hukom sa dili pa panahon. Sa dili pa maabot ang Ginoo nga mao ang magapadayag sa mga butang nga karon natago diha sa kangitngit ug magapadayag sa mga katuyuan sa kasing-kasing unya ugaling ang matag usa ka tawo magadawat ug pagdalay gikan sa Dios. So mao ni hinungdan nga bisan tuod sumala sa kasuguan ang bisan kinsang masakpan nga
sa pagsala, makasala sa pagpanapaw, angay pagapat yun, pero sa diha nga gidala nila ang usa ka babae nga sapon sala sa pagpanapaw, gidala nila dito kang Ginoong Hesus, unsa ilang gibuhat. Giignan nila si Ginoong Hesus, dili ba sumala sa kasubuan nga ang masapon sa sala sa pagpanapaw, patyon pinaagi sa pagbato. Di ba? Unsa may reaksyon ni Ginoong Hesus? Ang reaksyon niya, naghilom siya makadyo. Gitagaan silang panahon nga mamalandong sa ilang yugo. Idugo sa yuta, nagsulat. Pagkatawag-tawag kay ni-insist man sila, ang Ginoo yung namulong. Ang pagpamulong sa Ginoo, ingon siya, kinsa kaninyo ang walay sala, may paunaha ang bato, o labay ang bato kaniya. Walay bisan usa kanila, matod ba sa nisulat, walay bisan usa kanila nga mga nag-akusar itong babae, mga magsusumbong itong babae, wala bisan usa na nilabay yung bato sa mga babae. Nga nasapong nila sa sala sa pagpanabaw. Nanglakaw sila tanan kay wala dahi kanila takos nga mahukom yato bayana kay mismo sila ano na yung mga sala. Kung sa ingon rin ang Ginoo, lumakaw ka, o ingon ang Ginoo sa babae, asa man ang Ginoo mga maghuhukom, ang Ginoo mga magsusumbong. Ingon ang Ginoo, ingon ang babae, wala na sila Ginoo, nanglakaw. Di ingon ang Ginoo, sige, ikaw, lumakaw ka, o ayaw na pagpakasala. Wala ang Ginoo maingon nga, sige, lakaw na, kay karon okay ra man na ba? Wala ang ingon ng Ginoo kay mamatay naman ko sa krus para sa imo, yan imong ko para nga maluwas ka, so okay ra man na ba? Ayaw lang yan. Wala ang ingon ng Ginoo. Di ba? Ingon ng Ginoo, dili usab ako mohukom kanimo, lumakaw ka, o ayaw na. So sa bato, pag kinulsol na. Kay karon dili ka patyon pinaagi sa pagbato. Pero kung mubalik na ang Ginoo sa adlaw sa paghukom, kung di ka maginulsol, mahukman ka sa silot. O ang silot niya, linaw na kalayo. Hindi ba to? Diba? So, gipospon lang sa Ginoo ang judgment. Aron ang tao makainulsol. Aron ang tao na lumas. Gidiper niya nga, dili sa karon hukom. Ay hama. Kay karon adlaw sa kaluwasan, adlaw sa grasya, adlaw sa paghinulsol. Og iyang gitalagi gayon nga maluwas, dili lang ang Israel kung nilitibo. Okay? So ato nakita diya na wala magi isaan ang mga subuan nga ingon ang Ginoo nga ayaw na nabuhata. Bisan adtong kita nato nga may tungod sa adlaw ipapahulay, wala gigiingon ang Ginoo na wala na dili na mo mamahulay. Ayaw na, dili na ninyo ni buhaton. Bisan manggani ka ng ikapulo, grabe ka ng ha? Oh, grabe ka na nga, kung ba pa sa minartilyo ka, parang mudulot ka ng ikapulo sa atong kasing-kasing. Parang hindi nyo makahatag kita. Grabe ka na nga dinukduk. Dukduk kung maso pa ang gamiton para mudulot. Masuhon yun para mudulot. Kaya lang muhatag ka sa ikapulo, kayo sugo lang ka na sa Ginoo. Kung di ka matuman sa sugo, maluwas ka ba? Hindi. Kaya kung sa panapagutan na, sugo mo na sa Ginoo, ano ang ikapulo? Naugili. Ang di mo ko, ang di daw mahatag na, kay dili iuli ng ikapulo, kaya hindi magiging mo nahatag. Iuli mo daw, kaya iyan mo na sa Ginoo, di mo na imo. Niyawag, nangawat ka, di mo na iuli. Ikawat ni mo yan sa Ginoo, kaya makapangawat ba ang tao sa Ginoo? Makapangawat daw, tinagi sa ikapulo. Muna na sulat. May mabasa. Na doon na may kawatan, pinadayag 21, doon na may kawatan, magkasulot sa Ginoo sa langit. Wala. Di, karon ni dulog, kasi ibang una-una kasi mga kaginay ko ate kay gusto ni kusulod. Di ba? O niya inay, di man kay kanang nga ang ikapulo, iya raman na ang nagisugod sa Dios sa Israel. Kay 11 ka tribo ang nakapanunod sa yuta o niya ang ika-12, wala yung napanunod mo na nga, ikuha niya ikapulo para mahimong bahin niya, gihimon niya bahin para po sa gihatag niya sa mga libihanon nga may nag-alaga sa templo. Niya karon kay wala naman libihanon, dili obligado ta na kay wala sa to templo. Nga dito mag-alaga ng libihanon, wala pud to mapari. Dili na man ang iglesia. Kuan yapon, ang iglesia mo man ang templo sa Ginoo. Adi, makalusot yapon. Niya mabasahon mo na dito sa Mateo 23 ba na
Angay unta ninyo kining buhaton sa walay pagbiya sa uban. Sa ato ba gi-endure sa Ginoo, wala mo ingon ang Ginoo nga ayaw na ninyo buhatan. Mabasa ninyo dito sa Matthew 23. Kay may ingon man, doon na ba'y ang pangutana na may record nga ang mga apostoles na ulit kang ikapulo. Wala. Isa-isa na lang. Pero naingon man siya nga, ati-atang ninyo kang Cesar. Oh, pero dili pa. Ang Diyos, o sa Diyos, sa Diyos. Oh. Ito pa rin, dali pagkatan. Na lagi pero ang pangutana ikapulo ba ang giingon ana? Ang Ang manay ko manay question ko. unya kay ang tubag ana Brad Ricky kay ang tubag daw ana kay ikapulo mo gyud kay unsa man dayon iya sa Dios di ba ikapulo man. Oo na. Di ba? Mo man daw na. Ilang i-prove nga Oh. magkapulo. Oh, gusto rin ang ikapulo di ba iya sa Dios? Kung may iwasan, na iya daw sa Dios ikapulo. Ako ang ikapulo, may ingon man Dios ana. So, pero daghan niya ang giingkon sa Ginoo nga iya diya ikapulo na. Bisan ang kamagulangan nga anak sa imong mga karnero baka iya daw gyapon na. Bisan ang kamagulangan sa imong anak nga imong anak ba sa imong tunod mulawas. Iya daw ko gyapon. Sa lalaki. Sa lagi. Lalaki. O niya ang first fruit sa imong mga tanom, iya daw ko gyapon na. Ang first one, slide. Oh. Wala kang. Oh. Iya mo daw gyapon na sige no, yung first fruit. Iya gyapon na. Kung imo nang susihon, ambot kung nakasusi na mo ana. Pero susihan ninyo kung sakto ba ko. Nga kanang mga gipanganlan nako iya daw na sige no, iya gyapon ato na. Sige. So karon kana gipadulot gid na nga iya kay moingon ta na. Moingon ba ta? Gisuko ba kita nga itong bantayan at gintuan pakasama gid ang kapulo. Eh mga ano gud ko daw tao nga sinaga kay may mga nang 10% kamay daw na 100 rin buwan kay G sama. Wow, pero 1 million na imong buwan, 100,000 naman yan ang 10% na imong na dako. Ay, 1 million man ni. Kuhaan ko 10% yung 100,000. Ay, sa tao makakawat ani. Yo. Marami ko may gamot para lang maka 1 million yan siya kaya dapat lang limpyo. Tayo na tayo. Di ba? So ana ba usayo na una question lang ko gid. Siguro ordo ni kay ana. Kung sa sincero nga pag-question dito mo na para sa dili. Ako ba na-question? Kung sa tinuod para maklaro ang kamatuoran. Mo na ang pag-question. Nya mo na mo ba nangita ba sa kamatuoran? Ang tinuod din pagbubuton sa Ginoo. Kaya wala mo isa nga mabasa nga naagi ilang gipulitan na ikapulo. Hinuon mga amot na mabasa gyud. Sa New Testament, mga amot. Oh, mga amot sa New Testament. Na ni aman talaga sa New Testament. Nga pangutana sugo man ang para sa ato mina. Para na sa Israel. Dili. Kay kung mga anak ta ni Abraham, kaliwat ni Abraham. Matod pa diha sa kasulatan ang mga tao nga dunay pagtuo sa mas pagtuo ni Abraham, mga anak ni Abraham. Oh. Niya kay si Abraham wala pa man tong 10 commandments naghatag na si kapulo. So angay gid kang gatag si kapulo. Di mulusot ra gid gihapon nga sugo. Di ba? Di ang pangutana sa wala pa si Abraham na ana ba adlang ipapahulay? Na. Genesis kapitulo 2. Pagbuhat sa Dios sa langit ug sa yuta, na ana ang adlang ipapahulay iyang gibalaan. Ang adlang ipapahulay Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 padung sa 2. Atong basahon kay May pahulay siya. Mo lagi ni. Di ba na lagi na? Mo ni siya atong sabton. Naa na ba ang adlang ipapahulay? Naa na. Ingon din na. Genesis kapitulo 2 bersikulo 1, 2 o 3. Og nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok na panon kanila. Ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Kano sa ang Dios mipahulay? Sa adlaw nga ikapito. Wala dili sa ikaw no. Pero kano sa man nagsugod ang iyang adlaw nga permiro sa pagsugod niyang trabaho. Verse 3. O gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. O
nagbalaan ni ini. Sa mga nagbalaan, iyang gi-separate sa ubang mga adlaw. Ang kanang adlaw is special. Special day. Tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat o gahimo sa Dios. Kitagaan niya special na pagtagad ang ikapito ka adlaw. Yang gibalaan, yang gi-separate. Kaya ang pulong mauna-una nato sa gibalaan kanang hinuan na dili. Another meaning sa gibalaan is gi-separate himong special. Gilain. Lahi siya sa uban. Ang ubang mga adlaw, common lang ang mga adlaw. Pero kanang adlaw ang special. Special day. Sa inyo, unsa ba inyong mga special day? Birthday. Unsa pa? Wedding anniversary. Unsa pa? Ang uban, apil pa ang date. Anniversary. Special gyapon. Di Sa ba? imong labuan. Happy birthday, Negro. Oh. Diba kadaghan, naapay kung sa mga company na ay mga foundation day. Di ba? Foundation day. So, naana, unya, naanay ang day ko pahulay, mutanan sa dayon nga, ang pangutanan si Abraham ni pahulay ko lahat. Antong sumala sa ang day pahulay nga day kapito. Wala man tayong nabasa. Nga record nga nag-iwan ni pahulay si Abraham sa day kapito. Kana bitong pahulay nga sumala sa commandment sa Exodus sa Israel. Kana pagbantay sa aling pahulay. Yan ni pahulay basad ni o gibantayan basad ni Jacob ang aling pahulay ni Isaac. Ang aling pahulay sumala sa sulod sa Dios. Ang sa akong pagtanaw, ang logical na wala pa man nagihatag sa ila gisugo. So wala sila buluhaton nga ila ka ng bantayan. Kaya man nihatag sa ilang sugo. Kaya gihatag ka ng sugo dito man sa Mount Sinai. Niya, naman sila Abraham ato. Dito naman ang gihatag na sugo sa bukid sa Horeb, wala naman sila Abraham. Pero pila naman sa sila ito panahon na wala pa naging padayag sa Ginoo. Pero kung maingon ka nga si Abraham matinuon sa Dios, si Abraham matinuon sa Dios. Kung maingon ka nga si Abraham masimbahan sa Dios, si Abraham masimbahan din sa Dios. Kung unsa pa ang mga record kung giunsa sa Dios si Abraham pagsimba, wala na kita'y daghan na kung makita na wala na course, wala na isulat. Karon, kung unsa ang nasulat, may ato. Ato mo lagi sulat, wala na tayo bahay ito. Okay? So karon, Brad Marlon. Sa panahon nila ni Abraham, wala pa isugo sa adlaw nga ipapahulay. Wala pa sa isugok na Wala pa isugo sa ikapulo. Wala po po. Akong pangutana, nanong yun sa mga pagtuma ni Abraham, nanong nakahatag man siya o ikapulo. Kung sa may basihan niya. Mayo ta kung naa pa si Abraham, ron kaya ato siya mapangutana. Nga wala man. So di kita magkapangutana sa iya. So ang ato karon ani matawag na lang nga mga presumption. Ato na lang sumala sa analysis Sa nato. nakakabay na explanation, naanayang siya ba? Kay mo yung basihan ni Abraham, hindi na ito makita nga si Abraham kasunod sa balaod. Kaya naghatag siya sa pulo. Oo lagi. Pero wala na isulat nga. Patay si Abraham sa Shabbat. Wala na, kaya dito na siya kaliwatan. Kaya mo isang kabilang people na yung ginawa. Pero mo man ang ilang explanation sa ilang side, sa ilang pagtuon. Pero tungod kay kita sa atong pagtuon, wala man tayong makita nga document nga nagtudlo ana. Klaro man sa ato nga dito rin nagsugod na sugod sa Mount Horeb. Unya gani ang paghatag sa Dios dito sa bukid sa sugo, wala gani maapil ang ikapulo nito. Kadto ra yung mga tag-as niya ng mga balaod, mga dagkong balaod niya na matod na sa mitis na nila. Mga dagko ng mga kasuluhan. Ang pagigugma sa Dios o ang pagigugma sa simbahan. Kay naapil man gud to sa gitawag nga civil government kadto sa ila ang paghatag ikapulo. Kay aron mo daghan ang ilang nasod, isip nasod sa Dios, mo tong ilang silbing magbuhis ang ilang 10%. Ito naman ito yata pagsulod na nila sa kanan. Oh.
So, karon mga igsoon, mo to akong matubag ug barlon nga hatay mahatag kay wa matay makita nga tubag. Kung si Abraham na maginunta ang makatubag ana, kung wala tayo, mo lagi tayo kita makatubag kung na-record o record dito na itong utang na si Abraham, kaya wa na. Niya, wa po record na makita na to. Ano? So, ilong ka, ilong mo ng bibiyan. Oh, now, Mas man lang ito. Silence. ang tubag nga ako'y Mahal mahat. ko to sa proseso sa pagtuo. Oh, Anak. so, mo to siya, no? Unya ang isa nga mahatag nato mo igsuon nga tubag niya sa Roma, sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Roma. Roma kapitulo 3. Versikulo 19. Roma 3:19. Ingon diha, karon nahibalo na kita nga bisan unsay gisulti sa kasubuan, kini gisulti ngadto sa mga anaa sa ilalom sa kasubuan. Aron ang mata ko sa kababa masatungan, aron ang tibuok kalibutan gisakop ilalom sa kabubong sa Dios. So kung kinsa ang gitagaan sa kasubuan, kaya sa Israel, si Abraham mo gid siya tagay kasubuan kay naa man sa proseso siya sa lahi man ang covenant nga gihatag sa iya katumang sa circumcision. Dila-dila mo to. Lahi ang covenant sa iya. Ang covenant sa iya is circumcision. Wala siya tagait kondisyon niya sa Ginoo. Oo. Unya doon na dahil mga test ang Ginoo kang Abraham para ma-demonstrate na pagwala ang bato ni Abraham sa bato. Gitawag siya ikan sa paghawa siya panimalay sa pagulay siya naman, sa yuta siya naman. Ito sa yuta sa Kanaan, tapos gitagaan siya sa Diyos o anak. Gikuha sa Ginoo yung anak na gipangayo na ihalad nga sinunog. Di ba? So, mo na yung mga record na makita nato giyon sa Dios pagsulay si Abraham. Kung siya magbantay ba sa sugod sa Dios, pumutuo ba sa Dios. Mo na paagi, so nasubay niya atong gisulayan sa Dios ba si Abraham. Kay mo to sa Jeremias 17, gisulayan man daw. Sulayan man daw niya ang tao. Sulayan niyang kasing-kasing. So tao niyang kasing-kasing. Si Abraham mo to'y pagsulay sa iya. Ang Israel ang pagsulay sa ila, gihatag sa Diyos inyong subok. Paagi din sila dito sa Yutas, sa dapit sa kamingawan, aron sila magsuta, kung buhat ba sila, bantayan na nila ang subok sa Ginoo o dili. Magpapaubsanon ba sila o dili? Sir, si Abraham na ito ang mga spagro, di ba? Oo. Dapat lang ito, siya ba itong sumbanan? Ang iyang lakang ni Abraham na itong dapat suntod, dili kang Moses. May lisod kang Moses. May dami ng tuwan, Ten Commandments. Kaya wala ng tuwan. Punta kang Abraham, walay commission. Sayon kang Abraham, niya siya. Ano ba yung nga po ha? Si Abraham ang amahan sa pagtuo. Ano di man si Moses na kayo na si Moses na itong Abraham itong amahan sa pagtuo. Kaya na itong kisunod kang Moses man. Nga pagtulunan. Dapat kang Abraham ang pagtulunan. Kasi sayon kang Abraham, magahay kayo. Sana sa pangimong kuwan. Siya ito na amahan sa pagtuo. Logic mo niya. Kaya ang isang ni Abraham po, dahil po na ngalan sa Diyos. Di una man si Abraham nagsangkot sa Diyos, ulan na si Moses. Si Abraham nagay na sa Diyos, di ba? Dili na magmatter kung ang iyong kakaroon ang ngalan kay ang ngalan kung si Abraham kung sa ngalan at sa padulong to dito siya nga anak. Dili, si abot mas bata to, si Moses wala makaila sa ngalan sa Diyos. Nakailaki ng pailaman. Nagpaila biya sa iya. Ano king man siya nga ako mao ako. Kung nagpaila pa siya, nakaila pa. Wala siya makaila pero nakaila ra dayon siya kay nagpaila ang Dios. Di ba? Kung nag-Abraham nga, ilagay niya ang ngalan. Pag ingon niya diya sa Exodus pag igsulti sa tingog dito sa burning bush, nangutana si Mrs. kaysa siya. Niingon siya ka ako
ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, ang Dios ni Jacob, ang Dios sa imong ginikanan. Mao na isa nga gitudlo sa Dios dito ka Moises. So nakaila din siya nga mo ni ang Dios akong amahan. Ito nga ka, okay nga lang dito. Oh, pero ang mo ni kung mag-study ta about sa progressive revelation sa ngalan sa Dios, nganong nakaabot ta sa ngalan karon ng Jesus. Kay ang ngalan sa Dios, dili man siya ngalan nga title lang, kundi ang ngalan sa Dios sumala sa kung unsa ang iyang pagkasiya. Mao na ang general nga description sa iya is I am who I am. Ako mao ako. Kung unsa siya, panalitan manluluwas, siya ang Dios nga manluluwas. Provider, siya ang Dios nga magtatagana. Jehovah Jireh. So ang Diyos dili siya exclusive sa isa lang ka pangalan. Dili ma-reveal ang kinaiya niya, ang iyang pagki-Dios dili ma-reveal sa isa ra ka pangalan. Kay walay usa ka pangalan nga nagka-reveal dito sa isa lang nga makumpleto na nga mailan mo siya. Kung dili na ilan siya pinagi sa iyang mga buhat ngadto pa diri sa Kinadayag kapitulo 1 nga ang dili makita nga kinaiya sa Dios nakita pinaagi sa iyang mga buhat. Kinadayag pinagi sa mga buhat. Mao na nga ang Dios nagpaila siya sa iyang katawan, pinaagi usab sa mga buhat, dili lang sa ngalan. Dili pare sa ato nga ako mao si Ben. Mao na to siya. Ben nga mao kay tagabalimbog mo rin amo na dito siya. Dili na. Ang pagpaila sa Dios iyang gahom, iyang kinaiya. Mo iyang ipaila nato sa mga tao aron ang mga tao makasalig kaniya. Aron mga tao magkatubo kaniya o aron ang mga tao magkahadlo kaniya. Now, mo gina ang gitudlo. Gitudloan siya sa Dios na ako ang Dios sa imong amahan. Si Abraham. Si Isaac siya. Kung muna nga ang iyang Dios, ang iyang ngalan gidani nga Dios, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob. Ang mao daw ka na ang iyang ngalan nga sa walay katapusan. Yung bang sa kanang ngalan, di ko na ngalan kay pero mao na daw ang tawag sa iyo. Kay aron matrace mailhan ang iyang mga buhat. Kung siya gibuhat ng Abraham, kung siya gibuhat ng Jacob, buhat ng Isaac, pati yung sumang kaliwatan. Diba? Mao na karon kita, nag-trace kita sa Dios, i-compare nato ang Dios, dahil lain ang pagkatawag sa Dios, pero usara ang tinuod nga Dios, ang Dios sa Israel. Nga mga Dios niya, Abraham, Dios ni Isaac, Dios ni Jacob. Okay? So, ato na yung pangutana ng mga igsoon, makahimo makaha, kay gisugo man sa Dios nga bantayan ang adlaw ning papahulay sa iyang katawhan nga Israel sa ilang nga nagsugod ka ng kasugod. Ang pangutana sa Diyos kubinan ang katawhan dili lang Israel kundi apil ng mga Hintil. Na karon ang pangutana angay ba gihapon o giobliga ba niya nga bantayan nga nasugo? Kung imong bantaon ang atong gibasa sa John 14:15 pa na? Ingon din na? Ha? If you love me, keep my commandments. Ha? Kung nahigugma ka mo ka na ito, tumanon na ako mga sugo. Sa diyang namulong ana, sige ng Isus, atong natunan ka na sa miagi nga, namulong siya, pero matod pa niya, nagsugod ka na sa dito nga, wala daw siya nagsulti sa ito. Kundi ang amahan nga nasa sulod niya, mao'y nagabuhat sa mga buhat. Ang amahan, usam itong amahan. Amahan nga matod pa, gitawag sa mga Hudyo nga ilang Diyos. Ang amahan nga gitawag ninyo nga inyong Diyos, matod pa sa John 8, mga kaisulan. Ang amahan nga gitawag ninyo nga inyong Diyos, may pangyarihan na po yung susunod ako, siya ang nagabuhat sa mga buhat. Siya ang nagsulti. So, sa rin, nag-ingon siya nga, if you love me, keep my commandments, sa rin siya, kung naikubag ang pala ko, batayan ninyo ako mga sugo, batayan ako mga sugo, kasi kikita niya, ang mga tao nga gitagaan niya sa sugo. Ang iyang mga tinunan, mga Hudyo man to, mga Israelita man to, ang sa mga subuan, natural, ito na dito, ang ibong silingan, sama sa mga kagalingon, ino sa siya, ang ginoo ng Diyos. So ang pagkutana anak, kung saan na ito pagigugma, ang ginoo nga atong Diyos, kung saan na ito pagigugma, atong silingan, ating sikanaw. Nagkaroon, mo lagi, binagi sa pagbantay sa sugo, higugmaon na ito ang Diyos.
Pero kana siya, dili na siya, kinanglan mo, sa ilo pa, matod pa ni Jesus. Kung di daw mo labaw ang atong pagkamatarong sa pagkamatarong ng iya sa mga Parisiyo o mga eskriba, di daw tapasunod sa gingali sa kami. Amen. Kaya yung ilang pagkamatarong, sama ra gyapon sa atong giuna-una tingali karon mingon ta nga bantayan ako masubo. Literal dayon ta nga maguna-una nga legal bantayan nato eh. Mura tag nagsunod na di ba? Pag may mandakubay, isulo maghilimit. Pag may mandakubay, dili isulo maghilimit. Mura gyud na. Kung dunay magtan-aw, buhaton, pero kung magtan-aw dili. Na. Pero ang Ginoo, ang gitan-aw niya ang atong kasing-kasing. Kung hindi mo umabot nato siya. Amen. Kaya sa Santiago 1:12, ang tao nga mubarug human sa mga pagsulay, tagan siya sa puro-puro nga tinuoy dayon. Pero kinsa man to? Kanto mga tao nga higugma sa iyo. Amen. Bulahan ang tao nga mubarog sa mga pagsulay kay human siya masulay, tagan siya sa Dios sa kinabuhing dayon, namigisaan sa Dios tanan nga nagtuo kaniya. Mo ba? Roman. Sa tanan nga nahigugma kaniya. Hindi isa na nagtuman, kundi isa na nahigugma kaniya. Ingon ni sa kay ang gugma nato patod pa niya pinaagi sa atong pagpantay sa iyang suko, makita nato ang pagigugma. Nahigugma kasi kung amahan, subukon ka pagpalit og asin, di ka musukot, nahigugma ka ka. Nagisugod ka pagpalit og asin, yung pagdili ko. Pero may igong ka nahigugma kasi kung amahan, di ka musukot og subo. Sa may kalipay sa imong amahan sa imo. Gani ka man kay niya kapuslan kay wa may kalipay sa iyo. Di ba? So ang kalipay sa Dios kung kita pasigatagon kaniya. Amen. Ang problema nato kay kadlok tani ang nagpapawala kay galisod ta kay kaayo bantayanan. Mo na. Daghan bantayanan ako tong balikan tong ingon ko bigay dapat atong sundan ta si Abraham kay siya may atong mali si Moses kay isa kito nga Moses. Maone ang gitudlo ni Ginoong Hesus. Oh, diha karon gisulbad na ni Jesus kay tinuod biya na. Tinuod man na. Ingon pa ni Apostol Pablo sa wali ka diadto sa book of Acts. Pablo Basbilo. Karon nga giluwas daw kita ni Ginoong Hesukristo gikan ni adtong mato pa niya iyang kaistorya mga diwa giluwas daw kita niya dili kita ni mga diwa giluwas kita gikan adtong mga kasubuan na mismo gani ang atong mga ginikanan di makahimo pagbantay o di makahimo pagmatarong katong kasubuan nga dili makahimo pagmatarong na nato si Kristo nag-ani aron mamatarong kita aron maluwas kita naana sa libro sa buhat ni suod lang sa kuno na pero wala tani apil sa atong text na reference. Now, ang sulti ni Ginisos, kaya hindi nga mas nabreaking dapat siya. Abraham, matato sundon. Kaya siya, amas pagtuo, di ba si Moises? Kabisod nga na ka Moises. Kaya ayun po na. Oo, dili ba si Moises may atong amahas pagtuo, si ang i-declare nga amahas pagtuo si Abrahaman. So, di ara, masundan magit nato. Kaya ilang pa din sa Juan 1, mingigsoon, 1 Kapitulo 1, versikulo 17. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. So, dili kita ingon nga gusto sa Dios nga magsunod nga himo na tong mahas pagtuo si Moses. Ato dinya magpabilin si Abraham gyapon. Doon na lay panahon kang Moises para sa Israel. Matod pa niya, ang kasubuan, ihatag pinagi kang Moises, apan ang grasya o kamatuoran, ihatag niabot pinagi kang Jesucristo. Kung saan maning grasya o kamatuoran, nga niabot pinagi kang Jesucristo, mauning gisaad sa Dios kang Abraham nga, pinaagi kanimo mapanalanginan ang tanang kapanayan sa yuta. Amen. Kining grace and truth nga miabot, pinaagi kang Jesus Christ, mauning gisaad sa Dios kang Abraham nga, through you, all the families of the earth will be blessed. Pinagi kanimo nga panalanginan ang napanalaginan ba ang tibuok kalibutan, napanalaginan ba pinaagi sa kasubuan? Dili oy. Napanalaginan ba pinaagi sa kasubuan? Na ang kasubuan mao may naglingon nga
gibutyag na ang tibuok na himong makasasala, nakaplagan ng makasasala o tungod sa sala, kung sa may hitabo. Ang naglapa sa kasubuan, ang sa may musumpo, tunglo. Dili panalangin. Di ba? Pero ang Diyos nagpabilin na faithful siya. Kadtong kasubuan, donas to siya time na kinahanglan ito ipagawa sa Diyos. Aron mailhan ang sala. Pero ang kasubuan, dili gyud para mamatarong ang tao. Balik-balik na ito ang mga apostolis, nagwali din sila, walay taong pagmatarong ang binagi sa tuhan sa pagbantay sa kasubuan. Di ba? Wala. No one is justified by the works of God. So kinahanglan masundan na ito, kay dito kay ito, kaginiya ka pa rin kay giabot siya una nga, ang problema ta kay nga naman hindi man ta kang Moises na si Abraham na ito nga mahas pagtuon niya. Si Moises nga ito sundon, si Abraham nga ito sundon, ayaw lakang nga ito sundon. Oo, tinuon, oo, ginaang gusto sa Ginoo. Diha ka naglalis ang diha gagkontradict ang pagtulon ang nagitudlo ni Jesus ngadto sa panuna-una sa mga Hudyo. Kaya giangkon man ni og sa mga Pariseo, kaya giangkon nila nga si Abraham ilang amahan. Ang problema di nila dawaton si Jesus. Diba? John chapter 8. Sa John chapter 8, di nila ma-acknowledge si Jesus, pero giangkon nila nga amahan nila si Abraham. Pero ingon pa ni Jesus, halipay si Abraham na magkakita sa akong Abraham. Niya, sa wala pa si Abraham, ako na. Ingon pa na nila nga, kung galing nagsikwinta ka to, niya na, maka na, kung sa tabang. Nabaw ka pa din sa akong amahan si Abraham. Kita ka ng Abraham nga, kung galing nagsikwinta ka to, niya. Pero, iyang giingon, kinahanglan nito masabtan ang amahan nga ilang gaisgutan, ang Diyos mo ilang gaisgutan. Sige pakigsulti sa ila pinaagi sa katubigon sa propesya nga siya mao ang Emmanuel, ang Diyos nga mipuyo uban kanila. Ang iyang lawas ni Jesus Christ templo sa Diyos nga mao ilang mahal. Pakigsulti kanila. Now, grace and truth. Aron makasunod kita sa lakang ni Abraham, abot si Jesus Christ. So, ato ta sa Galacia, Kapitulo 3. Pailubin yung mga igsunan. Alas 12 na, atong i-extend gamay. Kung ngay gutom mo, makaon lang sa mga dito. Magkuhan lang mo sa makaon niya. Ha? Huwag ka musag ka na sa inyong balay. Pamati lang mo. Hala, atiman lang mo din sa inyong lawas na makakaon mo. Kaya dili ni inom na tinsin magkaroon bawal mo ka. Dili na. Kaya Ginoo maluluyon sa man mo pagsimba sa iya kasi ka napaka-focus kay kalimo ka sa kasuton. Di ba? Ang Ginoo maluluyon. Sige pamati mo. Dahil padayon ta ato ta sa Galacia Kapitulo 3. Kaning grace and truth nga gipromise sa Dios kang Abraham nga binaagi sa iya mapanalinan ang damit ng madulugan, mauni karon ang katumanan. Ang kasubuan daw diabot pinagi kang Moses, pero ang grasya kamatuoran diabot pinagi kang Kristo. Kining grasya ang kamatuoran mao kini ang gisaad sa Dios kang Abraham nga panalangin ngadto sa tanang kanasuran. Galacia 3 versikulo 8. Ingon pa diya mga kaigsuonan, og ang kasulatan sa pagkakitang daan nga ang Dios magamatarong sa mga hintil pinaagi sa pagtuo, miwali ng daan sa maayong balita ngadto kang Abraham nga nag-ingon, pinaagi kanimo magulahan ang tanang kanasuran. Sa ingon ni Ana, panayta, sa ingon ni Ana ang mga tao nga adunay pagtuo, magulahan kang Abraham, magulahan uban kang Abraham nga may pagtuo. Kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasubuan ng ilalom sa tunglo. Dili ay panalangin ang buo. Pagpaningkamot sa buhat sa pagbantay sa ilalom sa kasubuan, mo dili tunglo hinoon. Panayta,
Kaya nahisulat kini nga nagaingon, matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanan kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasubuan aron sa pagtuman kini. Ngano matinunglo? Tungod kay Makalapas ka. kung makalapas kag isa, walay dili ang imong pagbantay sa uban. Mao na nga matinunglo. Karon ang panalangin to ara sa pagtuo. Verse 11. Karon tataw nga walay tawo nga pagamatalungon sa atubangan sa Dios pinaagi sa kasukuan kay mabuhi ang namataron pinaagi sa pagtuo. Ang pangutana ano sa ituuhan? Ang tuuhan mao si Kristo. Amen. Ang pagkapari ni Kristo ug ang iyang pagkakordero. Mao na kinahanglan tuuhan. Biyaon na kadtong prinsipyo sa karaan. Sumala sa kasubuan. Kundi ang tanan naa na sa pagtuo, pagdawat kang Kristo. Roma 3. Padung sa 26. Ato nang basahon, isip ikunik, masumpay nato, nasabot nato kining Galatia 3 nga atong gibasa. Verse 11, karon tataw nga walay tawo nga pagmatarungon sa atubangan sa Dios pinaagi sa kasubuan kay mabuhi ang namatarong pinaagi sa pagtuo. Ni kontradict ba si Apostol Pablo sa prinsipyo sa kasubuan? Wala. Sa saad sa Dios ng Abraham wala. Matod pa din sa atong nasabot. Roma 3:21 pa 26. Basa. Apan karon ang pagkamatarong gikan sa Dios. Di ka padayag gawa sa kasubuan. Kay di ka pamatud-an man gani kini sa kasubuan o sa mga propeta. Hindi daw karon ang pagkamatarong nagipadayagikan gikan sa Dios. Ang witness na ang nagpamatuod na mao ang kasubuan nagyatag sa Dios kang Moises o ang mga propeta. Unsa man nga pagkamatarong? Ang pagkamatarong gikan sa Dios pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Sa ito pa, masundan ta si Abraham, pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Mato Ginoo. Amen? Ha? Amen. Ang atong pagtuo kang Jesus Christ, masundan nato si Abraham. Inaana ang pag-apply. Kung giunsa dayon pag kinabuhi ni Ginoong Hesukristo o kung giunsa niya pagpanudlo, kung atong sundon, masunod ka si Abraham. Amen. Kay walay kalainan sa Hudiyo o sa Hintil. Walay kalainan sa Hudiyo o sa Hintil. Ang tanan, Hudiyo man, nga nailalom sa kasukuan, kinahanglan sa motuo kang Kristo. Ang makadawat sa pagkamatarong, nagipadayan sa Diyos. Lagi ko na Hintil. Verse 83. Sanglit nakasalaman ang tanan, nakapsan sa imayan sa Diyos, sila pagamatarungon, pinaagi sa iyang grasya, ingon nagasa, pinasikat sa pagkatinubos tungkol kang Kristo Jesus. Nga gitanyag sa Dios ingon nahalad pasikuli pinaagi sa iyang dugo. Anawa? Siya na ang atong punero. Kung imong susihon umayo ang pagtuo ni Abraham, si Abraham gihalad niya ang iyang anak. Pero nagtuo siya sa Dios. Ang Dios makaluwas sa iyang anak. Verse 25, nga gitanyag sa Dios ingon nahalad pasikuli pinaagi sa iyang dugo. Sa mga halad nga pagkadawaton, pinaagi sa pagbantay sa kasubuan o pagtuo. Pinaagi sa pagtuo. Kini mao'y pagpakita sa pagkamatarong sa Dios na sa iyang langit ng pagkaminantusod, bisayuan man lamang niya ang kasalanan na nangahimo kaniadto. Kini mo'y pagpamatuod karong panahon na siya matarong na siya magamatarong sa tao na may pagtuo kang Jesus. Ang mga pangutana karon sa man nato pag kinabuhi sa pagtuo kang Jesus Christ, ingon pa ni Jesus, follow me.
Ibantayan daw ni Jesus ang sugo sa amahan. Ibantayan daw niya ang mga sugo sa iyang amahan. Kung atong tanawin ang kasulatan. Ang pangutana, bantayan mo sa nato ang sugo sa amahan. Kaya mato pa niya dili ang tanan na tawag na nato. Ginoo, Ginoo. Makasulod sa mingarian sa langit. Kung dili si kanto lamang ang nagabuhat sa kabubuton sa amahan. Na anak sa langit. Amen. Na mubalik ta nga kanang ang ipapahulay nga naa sa Exodus nagihatag niya sa Israel angay ba usab kita na magbantay ako ng sumala sa mundo. Alam na ko ako nakita din na mag-usulan ng angay. Dili. Pero kung giun sa ni Jesus pagtundo diha ta tinala na sa Amen. ang pagtulunan, Roma 13, 1 to 7. Mateo 11, 28 to 30. Mateo 11, 28 to 30. Ingon pa ni Ginoong Hesus. Umari kamo kanako, kamong tanan nga nabugatan og nabudlay. Kamong tanan nga nagbudlay og gikapuyan. Papahumayon ko kamo. So, dili ta sa adlaw mo dool, kung dili mo dool ta kang Hesus. Amen. Kaya ang atong gikinahanglan nga pahulay, naa sa iya. Wala sa adlaw. Kung makaduol ta sa iya, makabaton tag kapahulayan sa atong mga kanan. Mao na sure. Pero bisag unsa man atong sige pahulay kada kapitong adlaw, magbudlay na lang ang atong kalalita kapahulay kay sige ni Jesus mo man ang hata sa atong kapahulay. Ngayon pa diha, may isuon, asa ito? Mateo 11, umari ka na ko, kamong tanan nga nabudlay o nabugatan o papahulayon ko kamo. Kini